tukso upang maiwasan ang kasalanan. Yung experience lang ninyo. Ano yung challenge sa inyo na hindi mo pinasutan yung mga tukso? Halimbawa, nag-check yung friend mo. Basta 10 p.m. ka matutulog. Tukso yun kasi ang age nyo kailangan natutulog ng 9 p.m. Okay, have you experienced that? No. Hindi naman. Wala naman gano'n. O anong iba pa tukso? Wala nang posibleng wala. Pwede kayong mag-share. No. O baka nahiya lang kayo kung yung tukso na pinagalan nyo. Kahit kung yan yung kwenta sa akin. Kamagis? Oo. Hindi bibigyan ko kayo ng guide kung ano kayo. Kung ano yung sasabihin nyo kayo. Tama nga naman, i-ignore. Ano, iwasan natin. Kasi nung kayo ay bininyagan, natanggap na ninyo ang Holy Spirit. Mas doon nagsimula ang ating konsensya. Okay. Taas ang kamay, alam na yung tama at mali. Taas ang kamay. Ayan. Magbigay kayo ng halimbawa ng maling ugali ni classmate. Yung experience sa ninyo. Nambubuli. Okay na yun. Ibig sabihin yun, yung ating damdamin, si classmate ng bully, hindi po siya gagantihan. Ang Holy Spirit nasa inyo na ang kabutihan. Pero pag ang bata ay pinapatulan nyo ng bubuli, sapo na nga, ibig sabihin, umaalis sa ating Holy Spirit tayo patuloy na nagiging bad. Pero huwag yung kalimutan, lagi kayong ipagpatuloy ang kabutihan. Saan? Pag-iisip, pagsasalita, at sa gawa. Hindi po isip lang. Yung kabutihan na nasa isip natin, kailangan ginagawa din. Nasa po? Ay, wait lang, panikaroon po. Ay, nagtanong kay Jesus. Continue. So, ito namang mga tao na ito, iba't ibang uri ng klaseng panalangin. Okay, minsan sa loob ng simbahan may nagsasayaw, ibig sabihin pinipraise natin si God. No, uri din na ang panalangin nyo, yung pagsayaw. Okay, yung pagkanta, di ba minsan kumakanta tayo ng mga liturgical songs? Dasal dito, nagiging doble. Once na sumasabay kayo sa pag-awit sa loob ng misa, yun ay doble. Masigit nyo